So, ulit, just repeat ko lang yung process kung paano, ano yung ipapasa nyo sa finals. So, most likely, nakapost na yung character nyo and napasa nyo na siya sa task number 11, which is yung final, nakapost na siya. So, sa finals, kailangan ko yung preform file, which is manggagaling dito sa preform. Nag-post naman ako ng recording. And yung turntable, yung umiikot yung character. So, paano siya ginagawa? Ngayon, select mo lang yung certain view. Kunwari, mag-i-start ka sa view na to. Let's say, ayan. So, while selected, yung geometry, punta ka ng animation. Nandito si animation and gawa ka ng, nandito sa under visualize. Then, si box, create turntable. So, ang gagawin ko is, for the finals, is 8 seconds na turntable. So, 8 second and then 24 frames per second. 192, di ba? Ay, 8 times 24, 192. So, yun ang ilalagay ko na frames. It's either clockwise or counter clockwise, up to you. And, apply. Once I click apply, make sure na selected yung geometry. So, nung nag-click ako ng apply, meron siyang ginawang bagong group dun sa may outliner. Name natin siyang turntable para hindi kayo malito. So, now, sa loob ng turntable, ayan si turntable camera. Ngayon, nakalagay dito sa timeline natin, most likely 24 frame. So, gawin natin siya 192. Type natin. So, ayan. Kaso ang frame range niya, 1 to 124 lang yung nabivisualize na. So, pwede natin hatakin tong button na to. Hatakin natin siya. So, yung range ng time frame natin ngayon is 1 to 192. So, close ko muna si turntable. Now, try tayo mag-play. So, kapag hindi nagpe-play, no problem. Most likely, kailangan nyo siyang ulitin. Ulitin natin. Delete ko. Visualize. Create turntable. Then, 192. And then, while selected yung object, selected dapat kasi that means dyan iikot yung object. Apply. So, kapag nag-hit ako ng play button, most likely, iikot na yung camera. And, to be sure na yung camera mo is, yun yung latest na ginawa ni Animation Turntable, punta kayo ng panels, perspective, meron na ngayon dalawang camera dyan. So, ngayon, eto si perspective, yung hindi animated, and si panels, perspective, and turntable, camera, yan yung animated. Okay, kapag ka masyado mabilis, like for example, yung 24 FPS is ganito, free. Hindi ko makikita yung details. So, avoid that. Gawin nyo siya, max playback speed is 24 FPS times 1. So, saan makikita ulit yung preference na yan? Nandito siya sa Running Man gear icon. Tawag ko dito Running Man para madaling matanda. Save. So ngayon, meron siyang ease out and ease in. Para mag-loop siya ng maganda, no? Punta kayo ng Windows sa Animation Editors. Most likely, dadaanan nyo to sa Animation sa Graph Editor for editing yung mga movement ng character, ng objects, etc. So, Graph Editor. Ulitin ko sa makikita, Windows, Animation Editor sa Graph Editor. So, make sure yung isa-select nyong object is animated, which is a group 1. Ayun, animated siya. So, ngayon, isa-select ko yung dalawang points na yan. Itong dalawa. Zoom out ko lang. Now, selected yung dalawang points, gagawin ko, ililinear ko yung movement. Para hindi siya, para maganda yung loop ng animation. So, under tangents, or lagay ko linear. Now, if we hit yung play button, yung movement niya is linear na. Wala na siyang ease out, walang ease in. And then, i-eliminate ko yung last frame. Instead na 192, gagawin kong 191.
Okay, so now na okay na siya, close natin yung animation turntable. Gagawin ko is play blast, which is the last part. Right-click nyo yung timeline. Si play blast is preview nung inyong file. So, format, AVI, hindi ko na siya gagalawin. Quality gagawin ko 100, and scale is 1. Para buong window yung ika-capture niya. So, now save to file. Sabihin na natin, lagay ko siya doon sa may desktop na lang para madali makita. Then, sname, name. So, click natin si Play Blast. So, try natin i-play. Ayan na siya. So, ang ipapasa nyo sa finals, ulitin ko, yung same preform file and yung Play Blast animation, no, 360 ng character nyo. Hindi to rendering, wala pa to sa rendering. Kumbaga, draft lang siya. So, ang purpose nito, check ko yung, i-inspect ko lang naman yung character. Much better din siguro kung naka-on yung wireframe. Like this. Paano ba mag-turn on ng wireframe? If you remember. Ito. Turn on nyo na lang yung wireframe. Sorry, hindi ko na-record. Kasi i-check ko yung topology sa face and sa may knee. And then, syempre, yung doon sa may elbow. Okay? Close ko na muna yung recording.